Iniulat ng bantay na ang 10 kalahok na magpapatuloy sa susunod na round ay kompleto na kaya ang mga natitira ay tanggal na sa kompetisyon. Nagulat naman dito ang ibang mga kalahok at sila ay nagtanong kung bakit 10 lang ang magpapatuloy kahit na may 20th pwesto naman ang sinabi kanina sa kanila ng bantay. Seryosong ipinaliwanag naman ng bantay na kahit may 20th pwesto pa ang natitira ay hindi ibig sabihin nito na 20 kalahok rin ang makakapasok sa susunod na round. Nagsaad rin siya na ang sinabi lang niya ay may 20th top quality squadrons na maaari nilang magamit ngunit hindi ibig sabihin nito na maaari silang makapasok lahat. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang naisip na talagang niloloko lang ng bantay ang mga kalahok na ito. Ngunit nasabi rin niya na walang mali sa ginawa ng bantay dahil kahit naman matuloy ang mga ito sa susunod na round ay tiyak na hindi mananalo ang mga ito sa laban. Bigla namang natigil ang lahat nang marinig nila ang sigaw ng isang kalahok. Nagprotesta ang isang kalahok at kanyang sinabi na maikli lamang ang pagitan nila ni Elderian sa pagtapos ng isang gamot at mas high quality ang gamot na nagawa niya kumpara kay Elderian kaya dapat ay bigyan nila ito ng konsiderasyon na siya ang makapasok sa susunod na round. Sinabi rin niya na kung ang gamot na ginawa nila ang pagbabasihan ay dapat siya ang karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na round at hindi si Elderian. Ngunit bigla naman siyang pinatahimik ng ating bida, tinanong rin niya ito kung hindi ba niya narinig ang rules ng round na ito. Nagulat naman ang kalahok nang marinig niya ang tanong ni Joe Fan. Ipinaliwanag ni Joe Fan na ang round na ito ay pabilisan ng paggawa ng gamot at hindi pagandahan ng gamot na nagawa. Kaya pinagalitan siya ni Joe Fan at sinabi rin ito na kung hindi niya kayang intindihin ang ganitong kasimpleng criteria ay hindi siya karapat-dapat na makapasok sa susunod na round. Napatahimik naman ang kalahok nang marinig niya ito dahil sinabihan rin siya ng ating bida na isa lamang siyang aso na tahol ng tahol. Seryosong sinabi rin ni Joe Fan na kahit pasabay silang natapos sa paggawa ng gamot ay nauna pa rin si Elderian sa paggulat nito kaya talagang wala siyang pagkakataon na makapasok sa susunod na round. Kaya nasabi na lang ng ating bida na si Elderian ang nanalo sa kanilang dalawa kaya dapat lang na siya ang makapasok sa susunod na round. Kahit na ang mga nanunood ay nagulat nang marinig nila ang pagkampi ni Song Yu kay Elderian kahit na magkalaban ang dalawang ito. Kahit na ang bantay ay hindi rin makapaniwala na ginawa ito ni Song Yu. Alam niya na matindi ang galit ni Song Yu kay Elderian kaya hindi niya inaasahan na siya pa ang magdedepensa sa kanya para lamang makapasok ito sa susunod na round. Nagsaad naman si Song Yu na alam niya kung ano ang iniisip ng lahat na nais niyang talunin ang matanda na ito sa laban na ito. Ngunit dahil nakita niya ang paggamit ni Elderian ng blood essence sa paggawa ng gamot na ito kaya ibig sabihin lamang nito na nabawasan na ang buhay ng matanda na ito. Ngunit hindi ito ang nais niyang resulta na upang manalo siya sa matanda na ito. Kaya sa susunod na round ay nais niyang matalo itong walang plano upang wala na silang masabi sa kanya. Kaya sa ngayon ay ayaw niyang matanggal ang matanda na ito sa laban dahil lang sa mga walang kwentang rason tulad nito. Sinabi rin niya na kung mangyari man ito ay magiging kahihiyan ito sa kanya bilang isang tunay na alchemist. Nagulat naman si Elderian nang marinig niya ang magandang sinabi ng bata na ito. Kahit na ang mga nanunood ay nagbigay rin ng respeto kay Joe Fan, kaya ang mga ito ay nagpalakpakan. Ang mga ito ay nagsabi rin na talagang isang tunay na grandmaster ng bagong henerasyon si Song Yu dahil sa mabuting kalooban nito. Tumawa naman si Joe Fan dahil nautunan naman niya ang mga kumag na ito. Bigla namang tumalikod si Elderian at siya ay nagpunta na sa kanyang bagong pwesto kaya kahit na ang bantay ay nagtaka rito. Napangiti naman si Yan Tang dahil kahit na masama ang kaibigan niya ay kaya pa rin itong maging mabuti upang makuha lamang ang kalooban ng mga tao. Kaya nasabi na lang niya na parang isang anti-hero ang kaibigan niya na siyang minamahal ng mga tao. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Huang Pu at kanyang nasabi na talagang isang ambisyoso ang bata na ito. Kahit siya ay hindi makukumpara sa talino ng Song Yu na ito. Nang marinig ito ni Elder Lin, tinanong naman niya ang ikalawang young master kung nais niya bang kunin ang Song Yu na ito bilang kanyang tauhan. Galit na sinabi naman ni Huang Pu na hindi, kaya napatahimik na lang si Elder Lin nang marinig niya ito. Sinabi rin ni Huang Pu na ang mga tao na tulad ng Song Yu na ito ay mahirap gawing tauhan dahil malaki ang ambisyon nito, kaya upang hindi maging balakid sa kanya sa hinaharap ang tao na ito ay kailangan nilang mapatay ito ngayon din. Naiinis na sinabi rin ni Huang Pu na kahit ano ang mangyari ay kailangan niyang mapatay ang Song Yu na ito ngayon din. Kahit na hindi man niya makuha ang Budi Rods ay maayos lang ito sa kanya hanggat mapatay lang niya ang mayabang na batang ito. Sinabi rin ni Huang Pu na nararamdaman niya na kung hindi niya mapatay ang tinik na Song Yu na ito ngayon ay tiyak na ito ang magiging malaking balakid para sa kanya sa hinaharap. Nang inig naman sa takot si Elder Lin nang marinig niya ito,
kahit na ang ikalimang elder ay hindi rin nakapagsalita. Sa kabilang banda, humingi naman ng paumanhin ang kalahok dahil sa mga sinabi niya. Sinabi rin niya na ang katulad niya ay walang karapatan na makapasok sa top 10 kaya sisuko na siya ngayon. Nasabi rin niya na naintindihan niya ang nais gawin ni Grandmaster Song kaya siya ay nahihiya sa mga ginawa niya. Nagsaad naman ang bantay na talagang isang nakakamanghang pangyayari na naman ang pinakita ni Grandmaster Song kaya siya ay nagbigay ng papuri dito. Naisip naman ni Joe Fan na wala lang ito para sa kanya, kahit na sumunod ang mga ito sa kanya ay hindi pa rin ito sapat kaya kailangan niyang maghanda na para sa susunod na round. Agad naman na binati ng bantay ang lahat ng mga kalahok na nakapasok sa final round at kanyang sinabi na malapit nang magsimula ang huling round. Sinabi rin niya na upang mas maging maganda ang pakiramdam ng mga kalahok ay muli niyang pinaalala sa kanila na kung sino man ang manalo sa round na ito ay makukuha nila ang kayamanan ng Huayu Tower. Ang 9th grade Budi Roots. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig niya ito dahil alam niyang siya na ang makakakuha nito. Nakangiting inutos naman ng bantay na kailangan ng maghanda ng mga kalahok dahil magsisimula na sila sa susunod na round. Sinabihan rin niya ang mga ito na kailangan na nilang magpunta sa kanilang bagong pwesto. Sinabihan naman ni Auntie Tao si Elder Yan na ito na ang oras upang isuko na niya ang kanyang pwesto bilang ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Nagsaad naman si Elder Yan na huwag maging kampante ang matanda dahil hindi naman siya ang tumalo sa kanya. Nagsaad rin siya na hindi nila kailangang magmadali. Tumawa rin si Elder Yan at kanyang sinabihan ng ating bida na maraming gamot na siyang nagawa sa buong buhay ngunit ngayon lamang siya nakakita ng taong magiging kalaban niya. Sinabi rin niya na sa mga nakaraang taon ay walang sino man ang nang-ahas na kumalaban sa kanya pagdating sa larangan ng paggawa ng gamot kaya siya ay nanabik na ngayon ay nagpakita ang bata na ito. Kaya napatawa na lang si Elder Yan dahil sa ngayon ay nakaramdam na siya ng kompetisyon. Nasabi na lang niya na magiging legendary talaga ang kanilang magiging laban sa round na ito. Nagulat naman si Auntie Tao nang marinig niya ang mga sinabi ni Elder Yan. Kaya nagsaad siya na talagang naging rival ni Song Yu ang matanda na ito. Sinabihan rin niya si Song Yu na ang sinabi ni Elder Yan sa kanya ay isang approval ng kanyang kagalingan sa paggawa ng gamot. Nainis naman dito si Song Yu at kanyang sinabi na hindi niya kailangan ng approval ng matandang ito. Binalaan rin niya si Elder Yan na kapag nagpatuloy pa siya sa paggawa ng gamot sa susunod na round ay tiyak na ikakamatay niya ito. Alam niya rin na ilang taon ng kanyang buhay ang nawala kaninang round dahil sa paggamit niya ng blood essence sa paggawa ng gamot. Tumawa naman si Elder Yan ng malakas at kanyang sinabi na wala na siyang pakialam pa rito dahil siya lamang ang magdedesisyon kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig niya ito at kanyang naisip na ang matandang ito ay talagang taglay ang espiritu ng isang totoong alchemist kaya kahit siya ay napamangha rito. Tinanong naman ni Yang Fu ang kanyang master kung kamusta na siya at kung maayos lang ba ang pinsala niyang natamo. Agad naman na sinampal ni Elder Yan si Yang Fu ng malakas. Galit na sinabi rin niya na alam na ni Yang Fu na hindi pa siya tapos kanina gumawa ng gamot ngunit tinapos na niya agad ang kanya kanina. Kaya tinanong niya ito kung ito ba ang tinuro niya sa kanya. Tinanong rin niya ito kung hindi niya ba nakita na malapit na siyang malaglag kanina sa kompetisyon. Agad naman na lumuhad si Yang Fu at humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang master. Sinabi rin niya na hindi niya ito naisip kaya hindi na niya ito uulitin. Nagsaad rin siya na hindi niya inaasahan na gagawin ito sa kanya ng Song Yu na ito. Galit na tinanong naman ni Elder Yan kung ano ang ibig sabihin ni Yang Fu. Tinanong rin niya ito kung tinutukoy niya ba ang panghihiya na ginawa sa kanya ng Song Yu na ito. Agad naman na sinabi ni Yang Fu na hindi ito ang nais niyang ipahiwatig kaya muli siyang humingi ng paumanhin. Sinabi naman ng Elder Yan na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin dahil talagang tama naman ang sinabi niya. Pinaglaruan nga siya ng batang ito pagdating sa paggawa ng gamot. Sinabi rin niya kahit na sa paggawa ng gamot o hindi kaya ay sa paggawa ng mga plano ay talagang natalo siya ng batang ito. Ngunit nasabi rin niya na wala rin namang problema dito. Nagsaad din siya na anako rin ni Song Yu na nabigo siya nang hindi niya tuluyang natanggal si Elder Yan sa huling round. Kaya nakangiting sinabi na lang ni Elder Yan na hindi siya mahihiya na aminin na natalo siya ng batang ito. Nagulat naman si Yang Fu nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang master. Kaya nasabi na lang niya na parang nag-iba na ang kanyang master. Nakangiting sinabi naman ni Elder Yan na walang nagbago sa kanya. Bumalik lamang siya sa dating pagkatao niya. Sinabi rin niya na ang isang alchemist ay kailangang mag-focus lamang sa paggawa ng gamot. Kaya ang mga tagumpay at kabiguan ay hindi niya kailangang itago. Tinanong rin niya ang kanyang disciple kung alam niya ba ang dahilan kung bakit siya sinampal nito.
Nagsaad naman si Yang Fu na dahil mas nauna niyang tapusin ang kanyang gamot kaysa sa master niya. Bigla namang natigil si Yang Fu sa pagsasalita nang sabihin ng kanyang master na hindi ito ang dahilan. Ipinaliwanag ni Elder Yan na ginawa niya ito dahil muntikan na siyang mawala ng pwesto upang magkaroon ng magandang laban sa Song Yu na ito. Sinabi rin niya na ang pagkakataon na makalaban ng isang alchemist na tulad ni Song Yu ay isang pagkakataon na maaaring hindi na niya makita kahit sa ikalawang buhay niya. Kaya ngayon ay nais lamang niyang makuha ang pagkakataon na ito, kasabay nito ay agad na rin na naglakad si Elder Yan papunta sa pwesto niya. Naiwan naman si Yang Fu na nagtataka pa rin kung ano kaya ang nangyari sa master niya. Napansin rin niya na talagang malaki ang pinagbago ng master niya mula nang natapos ang huling round. Kaya napatanong na lang siya kung may kinalaman ba ito sa ginawa ni Song Yu kanina. Ang pagdepensa ni Song Yu sa kanya upang hindi ito matanggal sa susunod na round. Sa kabilang banda, agad naman na inulat ng bantay na ang susunod na round ay hindi magkakaroon ng mga restrictions. Ipinaalam rin niya na ang magiging labanan ay ang kalidad ng gamot na gagawin nila at hindi ang bilis ng paggawa nito. Kaya kung sino man ang makagawa ng pinakamataas na antas ng gamot ay ang magwawagi sa laban na ito. Nabahala naman si Auntie Tao dahil alam niyang mahina lamang ang cultivation ni Song Yu, kaya sa tingin niya ay mahihirapan ito na manalo sa round na ito. Kaya kahit siya ay nagtaka na lang kung paano kaya tatalunin ni Song Yu si Elder Yan sa paggawa ng gamot. Napaisip naman si Elder Yan na natalo siya ng batang ito ng 3 magkasunod na round kaya hindi niya maaaring maliitin ang kakayahan nito. Nasabi rin niya na talagang magiging nakakamangha ang bata na ito kapag nakaya niyang gumawa ng isang grade 7 na gamot kahit na nasa antas pa lang ito ng Bone Forging Realm. Kaya nasabi niya na walang hangganan ang magiging potensyal ng batang ito kapag nangyari yun. Naging seryoso naman si Joe Fan nang mapansin niya ang pagtitig sa kanya ni Elder Yan. Habang si Elder Yan naman ay nananabik na malaman kung ano ang kayang gawin ng bata na ito. Nagsaad naman ang bantay na upang bigyan ng patas na laban ng ibang kalahok, ang kanilang sect ay magbibigay ng sapat bilang ng high-tier na materyales sa mga alchemist na walang dalang materyales para makagawa sila ng mataas na antas ng gamot. Natuwa naman ang mga ibang kalahok nang makita nila ang mga materyales na ito. Napansin rin nila na ang mga materyales na ito ay nasa antas ng grade 1 hanggang grade 8 na materyales kaya talagang kakaiba ang mga ito. Agad naman na inutusan ng bantay ang mga alchemist na magpunta na sila sa harap at kunin na nila ang mga materyales na kailangan nila sa gamot na gagawin nila. Ngunit binalaan rin niya ang mga ito na kailangan nilang huwag maging greedy dahil kailangan nilang ma-refine ang mga materyales na gagamitin nila. Dahil kung hindi nila magagawa ito ay mananagot sila sa kanilang sect. Natakot naman dito ang mga alchemist na siyang natira sa round na ito. Ang mga ito ay nagsimula na rin kumuha ng mga materyales. Napansin rin ng bantay na parang nakuha na ng lahat ang mga materyales na kailangan nila. Bigla rin na naisip ng bantay na hindi niya nakita si Song Yu kaya agad niyang tiningnan kung nasaan na ito. Nagulat naman siya nang makita niya na wala na ito sa pwesto niya, ngunit mas nagulat siya nang makita niya na halos kunin na lahat ni Song Yu ang mga materyales na meron sila. Kaya nagtanong na lang ang bantay kung ano ang balak gawin ni Song Yu sa lahat ng materyales na kinuha niya. Nagtanong naman si Song Yu kung ano ang problema kung kukunin niya ang mga materyales na ito. Nagsaad din siya na ang bantay na mismo ang nagsabi kanina na maaari nilang kunin ang gamot na kailangan nila. Naiinis na sinabi naman ng bantay na mukhang hindi naintindihan ni Song Yu ang mga sinabi niya. Naiinis rin siya dahil talagang pagnanakaw ang ginagawa ng Song Yu na ito. Ipinaalala rin niya kay Song Yu na kailangan niyang ma-refine ang mga materyales na ito sa harapan nilang lahat. Dahil kung hindi niya magagawa ito ay magkakaroon siya ng mga parusa na ibibigay ng sect nila. Naisip naman ni Joe Fan na wala siyang pakialam dito, nasabi rin niya na sa oras na makuha niya ang Budi Rods ay walang sino man ang makakapigil sa kanya. Kaya hindi siya natatakot kung magalit man ang kanilang sect. Kaya nais niyang lunin ang lahat ng mga libreng materyales na ito. Tinanong rin niya ang bantay kung paano niya nasabi na hindi niya kayang ma-refine ang mga materyales na ito. Agad rin na naglakad si Joe Fan sa kanyang pwesto at kanyang sinabihan ang bantay na maghintay lamang sila dahil kaya niyang ma-refine ang mga materyales na ito mamaya. Mas nagulat rin ang bantay nang hingi ni Song Yu ang storage ring dahil puno na ang singsing niya ng mga materyales na nakuha niya sa kanila. Naiinis na sinabi naman ng bantay na hindi sila nagbibigay ng storage ring kaya ibalik na niya ang ibang materyales na hindi niya kailangan. Naiinis na naglakad naman si Joe Fan at kanyang nasabi na talagang mahirap ang sect na ito dahil kahit na storage ring lang ay hindi pa nila kayang ibigay.
Napatawa naman si Yan Tang at kanyang nasabi na talagang hindi kayang pigilan ng kaibigan niya ang pagiging walang pakialam sa lahat. Nagsaad naman si Long Nui na talagang greedy ang bata na ito dahil kahit anong bagay ay hindi magdadalawang isip ang bata na ito na nakawin ito hanggat isa itong kayamanan. Kahit na ang dalawang Tower Master ay hindi rin makapaniwala na talagang nagawa pang nakawin ni Song Yu ang mga materyales na ito sa harapan nila, kaya nasabi na lang nila na talagang kailangan nilang pagsabihan ang bata na ito. Kahit na si Chu Chu ay talagang nainis rin dahil walang hiya ang bata na ito upang kunin pa ang ibang materyales kahit na hindi niya ito kailangan. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang ibalik ang iba sa mga ito. Sa kabilang banda ay wala nang nagawa pa ang bantay dito, kaya sinabi niya na lang ang lahat na dahil kompleto na ang mga materyales na kailangan nila. Sa ngayon ay magsisimula na ang huling round ng kompetisyon na ito. Natuwa naman si Elder Yan at Joe Fan dahil talagang magiging magandang laban ang mangyayari ngayon. Agad naman na nagsimula si Grandmaster Leo sa kanyang paggawa ng gamot. Kaya ang mga ibang kalahok ay nagtaka na lang kung ano kaya ang ipapakita ng matanda na ito. Agad naman na ginamit ni Grandmaster Liu ang kanyang apoy upang makagawa ng gamot. Isang imahe rin ng ahas ang biglang nabuo na siyang pinagmula ng apoy na ito. Naisip naman ni Joe Fan na mukhang nilalabas na ng mga ito ang tunay nilang alas sa round na ito. Nagulat naman ang bantay nang mapagtanto niya kung anong uri ng apoy ang gamit ni Liu. Kahit na ang ibang mga kalahok ay nagulat rin nang makita nila ang malakas na apoy na ito. Nagsaad naman si Grandmaster Leo na kailangan niyang gamitin na ang kanyang alas upang magkaroon man lang siya ng pagkakataon na manalo sa kompetisyon na ito. Kaya sana ay huwag magalit sa kanya ang ibang mga kalahok dahil sa apoy na ito. May pang-iinis rin niya na sinabi na kailangan nilang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad dahil alam niyang hindi makakaya ng kanilang apoy ang kanyang apoy. Nakangiting sinabi naman ng bantay na ang apoy na ginagamit ni Grandmaster Leo ay nanggaling sa isang level 4 na spiritual beast, ang Skyblazing Python Heartfire. Nasabi rin ng bantay na kung ginamit ito ngayon ni Leo ay ibig sabihin lamang nito na may kumpiyansa siyang manalo sa kompetisyon na ito. Nagsaad naman si Leo na talagang marunong ang bantay na ito, kaya sa tingin niya ay karapat-dapat nga siya na maging bantay ng kompetisyon na ito. Ngunit nasabi rin niya na sa larangan ng paggawa ng gamot ay hindi lamang ang apoy ang mahalaga. Kailangan rin ng isang alchemist ang isang magandang teknik upang makagawa sila ng isang mataas na antas ng gamot, kaya kahit siya ay hindi niya maaaring kunin na lang ang titulo ng Pil King kung wala siyang sapat na kakayahan. Kaya kung gagamitin niya ang apoy na ito ay mas tataas lamang ng kaunti ang kanyang tsansa na manalo sa round na ito. Nasabi naman ng ibang kalahok na talagang mayabang ang matanda na ito. Bigla namang nagsaad si Yan Fu na hindi kailangang magyabang ni Grandmaster Leo dahil isang simpleng apoy lamang ang taglay niya. Bigla namang nabahala si Grandmaster Leo nang mapansin niyang hamina ang apoy na gamit niya. Kaya agad niyang tiningnan kung ano ang apoy na ginamit ni Yan Fu. Lumabas rin ang mga pawis sa mukha niya nang makita niya ang malakas na apoy na gamit ng bata na ito. Isang malaking ibon rin ang nabuo na imahe kung saan nanggaling ang apoy na ito. Nagulat naman ang bantay at kanyang nasabi na ang apoy na ito ay isang level 5 na spirit beast na ang Fire Swallow. Tumawa naman si Yan Fu at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ng bantay. Kaya sa simula pa lang ay talagang wala ng pagkakataon pa ang matanda na ito manalo laban sa kanya. Kaya muli niyang sinabihan ito na huwag ito dapat magyabang sa harapan niya. Nagsaad din si Yan Fu na huwag niyang kalimutan na hindi lamang siya ang nagtataglay ng isang magandang apoy sa mga oras na ito. Natakot naman si Grandmaster Leo dahil alam niyang hindi mananalo ang apoy niya sa apoy ni Yan Fu. Nagsaad naman ang bantay na ang spiritual beast na pinaggalingan ng apoy na ito ay talagang malakas. Nasabi rin niya na kahit ang mga martial artist na nasa antas ng Radiant Stage ay hindi kayang manalo sa apoy na ito. Kaya napatanong na lang ang bantay kung paano nakuha ni Yan Fu ang apoy na ito. Agad naman na sinabi ni Yan Fu na ang apoy na ito ay binigay sa kanya ng kanilang sect dahil siya ang pinakamagaling na disciple ng mga ito. Sinabi rin niya na kahit anuman ang nais ng kanilang sect ay kaya nilang makuha ito. Nainis naman ang mga Tower Master dahil talagang mayabang ang bata na ito. Pinagyabang rin ni Yan Fu na ang kanyang apoy ang pinakabagay na apoy sa mga alchemist kung nais nilang gumawa ng gamot, kaya nagsaad na lang siya na walang sino man ang makakatalo sa kanya dito. Ngunit bigla namang napatigil si Yan Fu nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa likuran niya. Kaya agad din siyang napatingin sa likuran upang makita ito. Kahit na si Grandmaster Leo ay nabahala rin dahil mas lalong humina ang apoy niya dahil sa paglabas ng bagong apoy na ito.
Isang malaking lilang apoy naman ang nabuo sa itaas ni Auntie Tao at kanyang tinanong si Yan Fu kung talaga nga bang ang apoy na niya ang pinakamagandang apoy sa paggawa ng gamot. Tinanong rin niya ito kung nakita na ba niya ang apoy niya na nanggaling mismo sa isang level 6 na spirit beast. Natakot naman si Yan Fu nang marinig niya ang antas ng apoy na ito. Nakangiting tinanong naman ng bantay kung paano nakuha ni Auntie Tao ang apoy na ito. Sinabi naman ni Auntie Tao na alam na ito ng bantay kaya hindi na niya kailangan pang itanong ito. Sinabi rin niya na siya ay walang kakayahan na makatalo ng isang level 6 na spiritual beast kaya hindi siya ang nakakuha ng apoy na ito. Kaya sinabi niya na ang apoy na ito ay ipinamana sa kanya ng kanilang sect master noon. Ito ay ang apoy na binibigay lamang sa mga pinakamagaling na pill refiner ng Huayo sect. Ito ay ang level 6 spiritual beast na ang Moonfire Falcon. Sinabi rin niya na may kakayahan ng apoy na ito na kunin ang lakas ng buwan upang magamit ito para mas mapalakas pa ang apoy niya. Kaya nitong mas mapataas pa ang antas ng gamot na ginagawa niya dahil sa apoy na ito. Natakot naman si Yan Fu nang marinig niya ito. Nang makita ito ni Auntie Tao ay agad naman niyang tinanong ang mayabang na ito kung kaya bang talunin ito ng kanilang sect ang kanyang apoy. Kaya pinayuhan niya ito na huwag niya masyadong ipagyabang sa kanila na maganda ang apoy niya. Nagsaad naman si Yan Fu na bata pa lang siya kaya alam niyang hindi siya ang kalaban ng matandang ito. Sinabi rin niya na huwag niyang kalimutan na nandito pa ang master niya. Sinabi rin niya na hindi siya ang pinakamagaling na alchemist ng sect nila, dahil ito ang kanyang master, ang Vicious Pill King. Sinabihan rin ni Yan Fu ang kanyang master na oras na upang malaman ng mga mahihinang ito ang tunay niyang lakas. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Elder Yan kaya nagulat na lang si Yan Fu kung ano ang nangyayari sa master niya. Ngunit napansin rin niya na parang nakatuon lamang kay Song Yu ang tingin ng kanyang master. Kaya napatanong na lang siya kung ano ang nangyayari. Tinanong naman ni Elder Yan si Song Yu kung may ibang alas pa ba siyang tinatago dahil ito na ang final round ng laban nilang dalawa. Nagsaad naman si Song Yu na ano naman ang koneksyon ng paghahanda niya sa kanya. Nagsaad naman si Elder Yan na nais lamang niyang magkaroon sila ng magandang laban, kaya dapat ay maging patas ang laban na ito. Nagsaad rin si Elder Yan na kung may alas pang tinatago ang ating bida ay gagamitin niya ang apoy niyang pinakakinatatakutan, ngunit kung wala ng alas pa ang ating bida ay bibigyan niya ito ng patas na laban. Kung wala na siyang alas pa ay gagamitin lamang niya ang kanyang basic na apoy upang maging patas sa kanya ang laban na ito. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ito dahil talagang totoong alchemist ang matanda na ito.